Paano ba? Paano ko ba sasabihin? Ang immigration kasi somehow, isa sa reason na nagpapakaba sa ating mga Pilipino pag nagta-travel eh, no? Sa 8 kaming nag-travel, may isang naiwan sa immigration. May humarap sa immigration officer. Pero 7 lang sa amin yung nakalabas. Na si Madam Bibi at si Boss Jean ay... Ay guys, time check natin 3:00. Yung akala mo na konti lang yung hihintayin nyo, hindi pala yun akala, totoo pala yun. Pag nagbuka ng flight na mura, yung layover mo parang 2 years. Yun yung sitwasyon namin. Parang mga OFW na walang kain. Mga OFW na hindi nabigyan ng sahod. Time check natin, it's 3:51 ng hapon. And we are just nagpapahinga lang kami guys. Pasensya na kayo at medyo makalat. Pero we decided to lay dito na lang sa labas. Hindi na kami nag-on ng aircon. Kami ay nag-charge ng mga phone, nag-power nap. Ayan, kanya-kanya kaming power nap. Boss Jean that way. And then si Madam Ten Gives at si Boss Jerry natutulog din. Yung isa namin kasama na sa baba, nagpasalon, nagpalinis ng koko. Kasi bago siya pumunta ng Japan, nagpack pa siya ng uling. Uy, yan ang totoong kwento ng buhay. Kahit kami magkakapatid, bago kami, hindi namin na-feel yung preparation masyado. Yung mga preparation namin, singit-singit lang sa busy namin na buhay. Kasi hindi naman tumigil yung mundo. Talaga naman kami nagpatuloy sa paghahanap buhay. And in fact, sarado muna yung mga negosyo habang wala. Mga negosyo, akala mo naman may-ari ng Ayala Mall. At akala ko hindi darating yung kapatid namin. So, ayan, yung kapatid namin na based sa Cebu, dinalhan niya kami ng napakasarap na tinapay from Cardinal sa lahat ng mga taga Cebu dito. Grabe kayo pagdating sa Lamon. Ba't ang dami yung pagkain? Bakit hindi kayo tumitigil sa pagkain, mga Cebuano? Akala namin kami lang sa Jinsan, malakas kumain. Kayo din pala dito sa Cebu, ay sobra pa times 3. Ang dami yung tinapay, ang dami yung mga milk tea, ang dami yung mga lechon, ang dami yung puso. Grabe ba talaga yung kainan dito sa Cebu? Yung ikaw na lang mag-give up sa pagkain. So habang kami naghihintay, gusto ko sana magbulikat ng bag ng mga kapatid ko, pero parang tinatamad yung all. Medyo sumakit yung ulo namin. Eto, honestly speaking ha. Parang sisipunin ako, parang magkakaroon ako ng trangkaso. Nandito pa lang kami, nag-aantay ng flight namin. Natagalan kami at sumakit yung ulo namin sa filling up ng arrival form namin sa Japan. Ang dami-daming kailangan fill upan, mga 12 pages, ganon, para ka magbo-board exam. Kala mo naman titira ka ng Japan, magbabakasyon ka pa lang. Pero pag na-fill upan mo naman siya, natapos mo lahat, ay okay naman na. Kasi kailangan din yun. It helps na mapabilis yung pagdaan mo sa immigration part pagdating mo ng Japan. And also, we did our e-travel dito sa Pilipinas. Kumuha na din kami ng aming insurance. So sa insurance, pag nanood ka sa TikTok, may mga advices, no? May nagsabi na kumuha ka ng insurance mo sa GCash, merong G-Sure na tinatawag. And then meron ding Klook. Ayan, wait lang, lagay ko dito kasi napapagod yung kamay ko. Okay. So basically, kami sa Klook kami nagkuha ng insurance namin and we paid like 600 pesos each. Kasi group na lang yung binili namin na insurance and group insurance amounted to $98 or roughly 6,000 pesos. Since 8 kami, ayan. Sorry, 5,000 pesos. And since 8 kami, we divided. Kasi ngayon, walang kaibigan, walang kapakapatid ngayon, guys. Wala ditong ikaw ang boss, ikaw ang ate, ikaw ang eldest, ikaw magbabayad lahat. Walang ganon dito. Matik sa lahat ng gasto namin, divide all. So may nagtatanong sa inyo, paano niyo na manage yung gastos? Sino sa inyo yung nagbabayad pag may mga travel kayo? Actually, KKB.
magbabayad ngayon, tandaan nyo, nakalista yan. Alam nyo, mabilis pa sa 4:00 yung sekretary ni Madam Ten Gibbs. Kaya nagtatawanan kami kasi dumating yung pagkain, pizza at saka yung tinapay. Binibilang namin yung mga kagat na. Kasi mamaya, kapag nag-appear yan sa namin, statement of account, nakahati yung pizza divided by 8, no? At hindi ko kayo mabibigyan ng tour nitong aming short stay dahil natutulog yung aking kapatid, ng aking brother-in-law. But napakasimple lang ng kwarto na to. Ito ay malapit lang sa airport ng Mactan, Cebu International Airport, around 30 minutes. And this is an old building na ang daming-daming taong nakatira. Ito yung Sekyung. That's how you read it. Sekyung Village 1, Phase 2, 8th floor. Ay, sinabi buong details. So, mga 30 minutes papunta dito, pero medyo na kami na traffic. But, imagine, kung hindi kami na ambunan ng sponsor, ng naawa sa amin na para kaming mga mukhang homeless, hindi nag-volunteer, no? Anyway, it was a very sweet gesture. Pero imagine mo kung hindi kami nag-book kasi ang plano talaga namin, magstay lang talaga kami dun sa airport ng 10 hours. Imagine. No, 12 hours. Tama ba? From 10 a.m., na arrival namin from Jensan, up to 10 p.m. Kasi 10 p.m. magbubukas yung check-in for 2 a.m. flight. So imagine kung hindi kami talagang na-stuck kami dun. Talagang na-stuck kami dun na para kaming mga taong yagit. Para akong taong yagit. Hindi naman lahat. Meron naman kasi mga sanay na sanay sa ganun. Ako okay lang naman ako. I don't mind. Pero may iba naman na kahit na matagal sa airport, napakaganda tingnan, napakabango nila tingnan. Sana all. Ako siguro 5 hours sa airport, parang basa ka na ng pawis, hindi ka na makasuklay. Ay, nako. Okay. Ayan, 4:00 na guys. Imagine, 4:00 pa lang. Hanggang 10:00 pa kami dito. Ibig sabihin may 6 na oras pa. Ayan. Tsaka... Ba't pag wala kaming ginagawa ang tagal ng oras? Tapos kapag may ginagawa, ang bilis ng oras. Nag-expect na ng kudaan. Yan yung ilan ang naubos namin. Ay, kamo nakapants na. So ngayon, dinner time na namin guys. Time check, 8:00 na. Malapit na. Konting-konti na lang talaga. Makakaharap na kami ng immigration. So, nakakaubos. Ilang peraso ba itong binili ninyo? Ilang peraso to lahat? 50. Grabe, nakaubos kami ng 50 kapuso. Magkano isa? 5 lang guys. 5 piso lang yung isa. Galing ah. Lamig kayo mga. So, ang nangyari, nag-order na lang kami ng ulam, isang gulay at isang karne. And then tubig, kasi napansin namin halos hindi kami nakainom tubig ngayon. Lahat kami halos sumasakit yung ulo namin. So, konti na lang talaga. Kumain na ang lahat. Okay na nato, gamay na kita siya. Ako nakakain ako guys ng isang ganito. 1/4 cup lang siya. Kasi as much as possible, walang kanin. Pero pag may kanin, very controlled. And then, karne for protein. Good. Uy, in fairness, naubos nila yung saang ha, na isang karton ng saang. 100 pieces yun, no? No, 100 pieces, no? Yes, Saang. that's true. That's, Isuda mag-English ay. That's true. yes, that's true. Kasi minsan naman tayo dito. Apa, oh. Oh, may puso pa. Tama na yan, Boss Jin. Magbaon tayo sa Japan ng puso. Pwede.
Guys, alis na kami. Paalam Cebu. Finally, sumakit yung ulo namin kakatambay. So, dito kami nagstay sa may Sekyong Village 1. Kung saan merong 2 bedrooms. Ginamit namin yung spare bed. Dito kami nagstay kanina sa living room. But it's very comfortable. Merong malinis na toilet. Maraming nag-shower. Maraming nakapag-refresh. Merong maayos na wifi. And nakakain kami ng maayos. Again, maraming salamat sa sponsor of today's episode. Of today's video. Maraming salamat, ma'am. And it was such an honor to meet you. Actually, etong si ma'am, guys. Hindi lang siya basta-basta ng sponsor, no? Ginasuportaan niya ang maliit ko na negosyo. Sa akin siya nagabili ng mga damit niya. Kaya, napaka-blessed. And now we are leaving this place. Pupunta na kami sa baba. Because we are going to travel to the airport and start our our check-in process. Sana maging maayos, guys. Sana hindi kami... Kabado pa rin kami. Kabado pa rin ako kasi minsan yung mga immigration kasi, yan yung process na very unpredictable. So we will not know what's going to happen. Pero kwentuhan ko kayo ng experience namin sa immigration. Lahat kami. Kasi first time ni Madam Sheena sa Japan, first time ni Madam Arlene, first time ko din, first time ni Boss Jean, first time ni Madam Bibi. Si Boss Jerry, si Madam Ten Gives siya kasi Ashley lang yung may record sa Japan. So, sana walang aberya ngayon. Kaya tara, let's go. Later. Good evening. Mag-microphone ako kasi ayaw natin makaabala, no? At alam nyo, yung benefits ng may kapatid ka na maraming voucher para sa lounge. Nadadamay tayo. So, si Princess Higa nyo guys, naka-lounge tayo. Experience natin yung lounge. All thanks to my sister na magaling mangutang sa bangko. Magaling mangutang sa credit card. But, time check natin, it is 12:25 ng gabi. Ay, ng umaga na guys. Our flight will be in about boarding na kami ng 2 hours. So, kung nakita nyo nalaspag yung mukha namin sa camera, ngayon, wag kayong mag-alala. Laspag talaga yung mukha namin harap-harapan kahit sa labas ng camera, kahit sa actual. Laspag talaga. Pagod, kulang sa tulog, what not. So, magpapahinga muna kami dito sa lounge since naka-access naman kami dito. Free naman. So, I'm going to talk to you a bit about sa aming immigration namin na experience. So basically, na-mention ko sa inyo na kaming magkakapatid, halos first time namin. Sa 8 kami, si Madam Ten Gives lang yung may experience sa Japan. Si mama namin wala pa. Si Sheena at Chi wala pa. Yung ikalawa wala. Yung ako ikatatlo, then ika-5 si Boss Jean, si Madam Bibi, yung kapatid ko sa Cebu, at saka yung bunsong kapatid, hindi pa sila nakakapag-Japan talaga. Much more so, hindi pa nakakalabas ng bansa, yung iba kong kapatid. Deciding na pumunta kami ng Japan,
malaki siyang milestone if matutuloy. Malaking pangarap na matutupad, 'di ba? So ngayon dumating na kami dito sa airport, Cebu Mactan. And hindi namin inasahan yung magiging experience namin dito sa immigration ng Mactan Cebu International Airport Terminal 2 kasi andito kami ngayon, no? Paano ko ba sasabihin? Ang immigration kasi somehow isa sa reason na nagpapakaba sa ating mga Pilipino pag nagta-travel, no? I will tell you a story about a friend na ngayong gabi, ngayong paglabas namin ito, may natutunan kaming magkakapatid. And sa 8 kaming nag-travel, may isang naiwan sa immigration. So, ang nangyari, sabay-sabay kaming nagpila lahat. Sabay-sabay kaming humarap sa immigration officer. Pero, 7 lang sa amin yung nakalabas ng immigration. Grabe yung lingon namin, lalo na ako at saka si Madam Sheena. Ako kasi somehow, nagamit ko talaga yung history ko sa UK. Kaya pinush kong mag-travel sa UK kahit buntis ako kay Mayumi for this reason. For this purpose. So, grabe yung lingon namin ni Madam Sheena kasi kulang ng isa. Hindi namin makita kung sino, kung si Madam Bibi ba, o si Boss Jean. So, kabado kami o yung kaibigan namin. Maya-maya pa, pagkalabas namin ng immigration, nakita namin na si Madam Ten Gives, si Boss Jerry, yung bayaw ko, si Ashley, yung anak nila, okay na sila. And then, pag-move ni Boss Jerry, guys, doon namin nakita kung sino pa yung mga nakapasa sa immigration. Laking hinga namin ni Atchi, no, na nakita namin na si Madam Bibi at si Boss Jean ay nakapasa sa immigration officer interview. I-share ko sa inyo yung mga kwento nila, no, and mamaya kakausapin natin kamusta yung experience nila. Kasi talagang pagod, talagang yung immigration officer talaga yung nagpapakaba sa kanila, to be honest. Takot na takot si Boss Jean dyan. Talagang nag-practice kami ng ganyan. Ngayon, ang nalaman ko lang kay Boss Jean ay tinanong daw talaga siya ng immigration officer. So ngayon, kung nandyan yung mga kapatid ko, nandyan si Madam Sheena, nandyan si Madam Ten Gives, sino yung wala? Guys, ang hindi po nakalusot sa immigration ay ang aming malapit na kaibigan, ang best friend ng aming ate, at parang tinuturing na din namin kapatid ng ilang taon. Nasabit po siya sa immigration at pinadala po siya sa special interview. Yung, kung alam niyo yung ibig kong sabihin sa mga na-offload dyan, sa mga hindi nakakalipad dyan, alam niyo yung ibig kong sabihin. So, again, sana klaro tayo kasi may microphone naman ako, no? Hindi ako nag-iingay kasi nasa tayo, lounge, may mga katabi ako na kumakain, ganun. So, ngayon, maya-maya pa, naiwan yung kaibigan namin. Ako naman medyo kalma lang kasi in the end wala naman tayong control kung ano yung pwede nating gawin pag nagdesisyon yung immigration officer, 'di ba? So maya-maya sabi ko sa ate ko, "Te, yung yung friend natin hindi nakalusot. Wag muna nating iwan," sabi ni Madam Sheena. Di nag-antay kami dun sa may gilid kung saan pwede lang kami mag-antay. Maya-maya pa nawala na yung kaibigan namin sa may immigration booth. Dinala na pala siya dun sa may interview area, sa may table, pinaupo na siya. Maya-maya pa, mga around 2 minutes, nilapitan kami ng immigration officer na nag-i-interview sa kanya. At eto yung mga bagay na tinanong sa akin at sa kapatid ko. But before that, mag-flashback muna tayo para alam niyo yung experience ng ganito. Ang kaibigan namin na to ay meron siyang record sa immigration. Pag sinabi nating record ay ang isa sa kasama namin ay merong record sa immigration. Okay? Ang record niya sa immigration ay during that time may mga tatak na siya sa passport na malalakas. May tatak na siya na Schengen or Shenzhen, paano nyo babasahin yan? Nakapag-travel na ng ilang beses international, 'di ba? Labas-pasok na sa mga bansa, sa ibang bansa.
Pero talagang nagkaroon ng aberya doon sa may NAIA. So as you guys all know, madami talagang kwento dyan sa NAIA when it comes to flying out of the Philippines. Basically, eto siya ay nakapagturo sa Thailand, kasabayan namin, batch ng ate ko. Nagturo siya sa Thailand and then umabot sa point na nag-pandemic. So ginawa niya, umuwi siya for good. Nung natapos na yung pandemic, nagsimula siya ng negosyo dito sa Pilipinas. Ngayon, dahil may mga gamit pa siyang naiwan dun sa Thailand, kailangan niyang balikan at kunin ulit yung mga gamit. Again, kompleto lahat yung documents. May mga business documents. Merong mga documents to prove na she's coming back to the Philippines. May mga proof siya na she's not going to work in Thailand. May proof siya na kukuha lang siya ng gamit at babalik siya ulit ng Pilipinas kasi nga na-stuck lahat ng gamit niya. She's been a teacher in Thailand for a long time, parang 10 taon din siguro. Eh di syempre ang dami mong gamit dun, 'di ba? Ngayon, nakita yun na loophole ng immigration officer sa NAIA at nangyari, naging rason yun para ma-offload siya. Ang nakakapagtaka pa, nalagyan na siya ng stamp na ready na siyang mag-board ng plane. Nakalampas na siya ng immigration booth. Pagkalampas niya ng immigration booth, hinabol siya ng isang immigration officer para sabihin na offloaded siya. So hanggang ngayon, it's still para sa akin kababalaghan for me yung ganong klaseng. Hindi ko alam na experience niyo ba yan. Kung alam niyo kung anong klaseng case yan, pwede niyo bang i-explain sa akin? Bakit merong ganun? Bakit kahit na napayagan ka na ng IO, nalagyan ka na ng stamp, bakit ka pa hahabulin para i-offload? Yun ang hindi ko magets. Baka bobo lang ako or baka talaga hindi ko nagets yung galawan dyan. Paki-explain naman. So in the end, pinatawag siya ng officer and then hiningan siya ng mga in-interview siya, hiningan pa siya ng more documents, which is yung mga documents na hinihingi sa kanya, hindi na siya related dun sa pag-prove na babalik talaga siya ng Pilipinas, parang malayo na. In the end, nilagyan siya ng confirmed offload na tatak. Ever since, nagkaroon po itong aming kaibigan ng trauma na magbiyahe, palabas ng Pilipinas kasi after niyang ma-offload, nag-try siyang magkuha ng mga papeles, nag-try siyang mag-rebook, in-offload pa din siya. Sa madaling salita, sinulat nila sa system yung pag-offload sa kanya at yung reason nila kung bakit siya ini-offload. So, sobrang hirap guys kasi as far as I can remember, I could remember, ang tagal niya nang gustong magbiyahe ulit, pumunta ng Bali, Indonesia, pumunta ng Thailand para bumisita. Pero hindi niya na magawa kasi natatakot na nga siya, na-trauma na siya kasi ang dami niya nang nagastos, hindi pa rin siya pinapasakay. So ngayon sabi namin sa kanya, you cannot let this control your life forever kasi I know how you love traveling, pero talagang na-trauma siya kahit naman sino, 'di ba? So ngayon, eto yung pinakakauna-unahang attempt niya na naman after ng how many times na binawalan siyang lumipad ng NAIA International Airport. So dito kami ngayon sa Cebu na lumipad. Bakit sa Cebu? Ako yung nag-book ng flight. Sa Cebu yung merong promo going to Japan. So dito kami nag-book. Dito kami nagharap ng immigration officer. Ngayon nun, pumila na kami lahat guys. Nakalabas na kami lahat, napansin namin na na-stuck siya. Napansin namin na pinalipat siya sa isang interview table. Okay? Basically, meron siyang record history na offloaded siya, nakalagay sa system yon at unless pakikinggan siya ng any immigration officer at mapaintindi sa kanya or mapaintindi niya yung IO or immigration officer ng kanyang case at ma-lift up yung reason bakit siya na-offload, hindi babalik sa normal yung kanyang freedom to travel. So imagine, sobrang nakakalungkot. Maya-maya pa nakita namin siya na ini-interview siya or may fini-fill up ba siya or nakita ko hawak-hawak niya yung phone niya. Maya-maya pa sabi ko kay Achi na wag namin siyang iwan kasi syempre baka mamaya ipatawag kami.
Hindi nga kami nagkamali guys kasi around 2 minutes nilapitan kami nung immigration officer. Ang maganda lang, itong immigration officer na to, shout out Mactan Cebu International Airport sa mga immigration officer na marunong makinig, may listening skills, no? Meron silang listening ears at hindi sila matel-matel, hindi sila ma-attitude. Napaka professional in a good way kausap. Nilapitan kami, sabi, ma'am, kayo po ba yung kasama ni Miss ganito? Then sumagot kami ng ate ko, yes po, kaano-ano niyo po siya? Sinagot din namin ng maayos. She is our long-time family friend. She's like a sister to us. So ngayon, sabi sa amin ng ayo, kasi ma'am, meron kasi siyang history, may record, ganito. Yes sir, we are aware po. How can we help? Gumanon kami. Alam niyo ang sagot ng IO guys, ma'am, okay lang ba na isend mo sa akin lahat kung sino yung nag-book ng lahat-lahat na to, which is ako, na isend ko daw sa kanya direct sa email niya, lahat ng email confirmation ng lahat ng mga binook namin, hindi screenshot, kundi email confirmation ng lahat from plane tickets to Airbnb to Klook to tour and transport to insurance, lahat-lahat i-share ko sa kanya. At nagtanong siya kung may na-print ba kami. Well, hindi na kami nagpe-print ng ganyan guys kasi normally kaya na ipakita lahat ngayon via email. So, hinanapan kami ng printed, wala. Sabi ko, sir, let me know what to do. How can we help? Alam niyo ano sinabi sa akin ng IO guys? Ma'am, is it okay? Ito yung email address. Kindly send everything there, forward including the attachment. And good thing, yun yung maganda kapag pumunta ka ng airport ng 4 hours ahead of your flight, lalo na pag international. Kasi unang-una, napakadaming taong lumilipad ngayong araw. Napakataas ng pila. Number 2, pag may problema katulad nito na may nasabit sa immigration, we have time to rectify. We have time to look for solution. So ako, kalmado ako guys kasi ako nag-arrange lahat. Nasa akin lahat ng kopya. Si Sheena din, kalmado, magkatabi kami. Hindi niya ako iniwan, hindi ko din siya iniwan. Nagtulungan kami kasi alam ko mahalaga sa kanya na matulungan niya yung best friend niya. Siya yung parang naging ate namin, no? At masaya kami na talagang nandyan siya para sa ate namin. So ngayon, sabi ko, okay, Achi, pakitype lahat ng gusto nung immigration officer para ma-make sure na ma-send ko. So, sinend ko lahat guys, flight, Airbnb, Klook, travel insurance, travel voucher namin, transport, lahat. Lumapit yung IO sa amin to inform us that he's going to help lift up the bad record from the history ng kaibigan namin. Nung sinabi niya yun guys, it feels so soothing. Alam niyo yun, yung parang he was actually looking for solution, or he's actually helping and extending his time and effort to help us solve the problem. So talagang napakasaya namin when he said that. And then I said, sir, don't worry, I will send you everything. And I did. In a matter of 30 minutes or 15 minutes na send ko sa kanya lahat ng hiniling niya ng mga documentation, while our friend was patiently waiting and also showing or answering the questions being asked, no, like sinong kasama mo, anong nangyari, bakit hindi ka pinalipad nung nasa NAIA, sinagot niya yun lahat. And of course with the supporting documents, kasi yung kaibigan ng ate ko, meron na siyang mga business permit, meron na siyang lahat-lahat ng klase ng documents na kailangan mong hanapin to tie up her loyalty sa Pilipinas at masigurado na babalik siya. Meron siyang dala, wala lang siya ng mga booking So ngayon guys, kapag kayo pala ay merong mga history or feeling nyo first time ninyo, or you just feel like you can actually print all of your documents, it's much better. At saka i-print ninyo yung mismong email. Huwag ninyong i-print yung mga screenshot. Immigration officer, they appreciate the email. And also, i-make sure ninyo na ma-mark ninyo yung mga email from your partners kapag nagta-travel kayo kasi baka hanapin sa inyo yan. At kapag hindi kayo yung nag-book or hindi kayo nagplano, hingiin nyo lahat. Okay? Humingi kayo ng copy through email at i-print ninyo. That is going to be my advice to you guys para hindi ninyo madaanan to nadaanan namin, and if madaanan man ninyo, you can solve it. Okay? So, maya-maya pa na-send ko na lahat. Bumalik si sir. Sabi niya, ma'am, kulang na lang ako ng isa, which is yung flight ninyo from Manila pabalik ng Jensan.
Sinend ko din agad sa immigration officer. And then, wala pang mga 3 minutes, nakita namin nakatayo na yung friend namin. Pumila ulit dun sa immigration officer na kiosk. And then, in just 3 minutes, nakalabas na siya with a huge smile. Alam niyo yung nakita namin talaga siya na masaya, nabunutan ng tinik, gumaan yung pakiramdam. Kasi I can't remember guys, parang 5 years, 7 years ata siyang hindi nakapag-travel. Kasi na-trauma siya, parang 3 times siya nag-try mag-travel sa NAIA International Airport at lagi lang siyang sinasabihan offloaded. Hindi papayagan. Walang tinatawag na talagang hinanapan ng solusyon at talagang pinakinggan siya kung ano yung nangyari. So, I feel like, it's very sad. So, if you think you are having the same situation, maybe you can try a different airport sa Pilipinas. Again, I am not disclaimer, hindi po ako related sa kahit na anong airport policy, airport officer, no. Huwag niyo po akong tanungin ng kahit na anong immigration question. I'm just trying to share with you guys yung experience namin na kung feeling ninyo familiar or you have the same situation, try another airport sa Pilipinas, kahit anong international airport dito sa Pilipinas, and then fly, and then try to talk to the immigration officer. But this time, make sure na lahat ng mga documents ninyo ay clear, printed, and legit. Okay? So ngayon, ang hiningi nga pala ng officer sa amin yung passport ko at passport ng ate ko, siguro to check our records as well. And my passport records, my immigration records are pristine. Wala po ako masamang records sa kahit na anong bansa. Katulad ng mga kiniklaim ng mga jablo at jabla na meron po akong record sa kung anong Ponsyong Pilatong bansa iyan. Okay? That is not true. Sa mga nagpauto, sa mga naniniwala, hindi ko lang alam kung mahihiya ba kayo sa sarili ninyo, but one thing I know, my history, travel history, at least dyan man lang masabi ko guys na maayos at perfecto, no? Hindi katulad ng marriage natin. Bahala bumagsak yung marriage ko guys, basta yung travel history ko okay. But again, nakalabas siya, and then alam niyo yung parang ang sarap mag-celebrate. Talagang ang sarap mag-celebrate. Masaya ako para sa kanya kasi I know matagal niya nang tinatago sa puso niya at matagal na siyang nahihirapan na hindi siya makalipad-lipad palabas ng Pilipinas kahit for tour. And then, ilang beses siya nagsabi sa amin na lagi siyang kabado, lagi siyang kinakabahan, wala siyang gana. Parang talagang na-disappoint siya, na-depressed talaga siya sa fact na hindi niya alam anong gagawin niya, paano niya haharapin yung ginawang record sa kanya from NAIA International Airport. So, sana hindi mangyari sa inyo to, no? And if mangyari man sa inyo, sana maayos nyo din. So, basically, lahat kami nagkita-kita na sa lounge. Pinauna ko na yung ibang kapatid namin. Sabi ko, mauna na kayo. Kami ni Madam Sheena ay susunod na lang. Antay namin yung kaibigan. Ayusin muna namin. Nung naayos na, sumunod kami sa lounge. And here we are right now. Kumakain, nagpapahinga, nagcha-charge ng phone, nagva-vlog. And then also, we are celebrating our friend. Sobrang saya namin sa kanya kasi sinabihan kami ng IO. In-inform na siya ng IO na lifted na yung record niya. Malinis na yung record niya, wala siyang nilabag na batas, kompleto yung documentation niya, and kailangan niyang makalabas. She has the freedom to travel talaga. So, from here on out, she can fly wherever she wants without being questioned na. I don't know, unless trip na lang ng ibang tao, hindi natin alam, 'di ba? Pero basically yung record niya malinis na, wala siyang nilabag. And ano pa ba? I believe that's it, no? Masaya kami. We deserve a celebration maybe in Japan. Kasi pangarap na niya din yung Japan at ilang beses niyang minention sa amin. Simula nung nag-book kami ng ticket na sana makalipad siya. Sana hindi siya maharang. Sana ay hindi siya ma-offload. Kasi pag na-offload siya, mahirap. Kasi taga South Cotabato pa kami. Nandito kami sa Cebu. Pag na-offload niya siya, kailangan niyang bumalik ng South Cotabato. Paano lahat ng nagastos niya? Kasi pay as we go yung ginawa namin ng dahan-dahan dito sa travel namin sa Japan. Kaya talagang sabi ko sa kanya, we are very happy for you. Kinongratulate namin siya ng ate ko. So once again, you guys, it has been a very, very nice experience. We learned a lot. Katulad nga ng sinabi ko, ang dami naming natutunan sa nangyaring to tonight. Sana may natutunan din kayo. If may gusto kayong tanungin, just put them down below.
If may gusto kayong pag-usapan natin about this, just comment them down below para ma-mention ko sa next episode. And right now, ako po muna ay matutulog para nakikita nyo, babagsak na po yung mata ko, no? Lilipad na kami in around 1 hour na lang. Magbo-board na kami. So, I'm going to finalize na. Prepare ko na yung passport ko, charge ko na yung mga phone ko, ipa ko na yung mga gamit ko. And then, I'll see you guys in Kansai Airport, Osaka. O, diba? Konnichiwa, Japan! Gusto ko mag-TikTok kami pero nasa lounge, bawal mag-ingay dito. Guys, sabihin nila walang hiya si Princess Higa, maingay, hindi mag-consider sa mga tao ba, no? But it feels good to be in lounge. I've never thought I'll sit in lounge, to be honest. Kung hindi dahil sa mga kapatid ko, hindi ako makakaupo sa lounge kasi ayoko magbayad ng 1,500 pesos para kumain ng lugaw at saka ng noodles. Okay lang 300 mabayad ako pero 1,500. Anyway, you're paying for the comfort, for the space, for alam niyo mga access mo sa toilet, sa electricity, ganun na yung mga lounge upuan na ganito, 'di ba? But I guess that's it, guys. I'll see you on the next one. Much love, Princess Ika. Parang ang sarap na talaga matulog.